Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved youth choir. Sa pinagpalang papuring awit handog sa ating pinakamamahal na Pinoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po minamahal ay magpapatuloy na sa ating pakikinig ng mga buhay na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At minsan ng paminamahal tayo makakapakinig ng isang video testimony ating brother Louie Angeles, beloved ordained preacher. Mahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pinakamamahal na Yesu Kristo, una tigit sa lahat ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tanging lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At ako po'y nagpabot ng dobring paggalang sa ating pong beloved na Evangelist Welder Almeida, the end-time prophet of our loving God, na kailan may hindi natin malilimutan. At patuloy po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Del. And also I would like to give respect and greetings to all Almeida family, sa ating mga ministers, kanilang pong mga loved ones, magandang gabi po. At sa inyong lahat, purihin ang ating mahal na Panginoon. Way back 1989, mga minamahal, nang ako po'y makarating sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, kung saan, September 27, way back 1989, alauna na madaling araw, ako po ay iinom ng lason sapagkat naging sibir ang aking karamdamang keto. Sa loob ng 2 taong medication with doctor supervision, mga minamahal, sa aking pag-asang ako'y gagaling, isa lang pala ang sasabihin ng aking doktor na ako'y walang pag-asa at kailangang itapon sa leprosaryo. Kaya ako'y nagtatanong, mga minamahal, nasaan ang bunga ng aking pagsisikap? Nasaan ang Diyos na aking tinatawagan? Dahil sa bahay namin ay napakaraming Diyos, mga minamahal, sapagkat ang aking nanay isang Kapampangan. At meron kaming padasal every Sunday, mga minamahal, sa kilalang simbahan sa Manila. Hindi kami mawawala ting Biyernes, mga minamahal. Subalit, ako'y nagtatanong, nasaan ang Diyos? Ako'y nag-isip ng isang tanging kasagutan, mga minamahal, para wakasan ang lahat ng paghihirap sa aking buhay. Ang ako'y uminom ng lason at magpakamatay. Subalit bago ko yan nagawa, mga minamahal, sa aming lamesa, sa ibabaw ng aming table, ay meron akong nabasang isang paanyaya ng ating mahal na Panginoon na nakalagay ay attend Jesus Miracle Crusade. Sapagkat sa buwan ng Nobyembre, mga minamahal, the month of November 1989 ay isasagawa ang 10 araw na kusada sa dako ng Luneta Grandstand. Subalit September 27 na yan ay aking mabasa alauna ng madaling araw. Sa aking kalagayan, kaiisip bakit ganito ang aking buhay. 3 buwan po ako hindi makatulog, 24 hours, mga minamahal. Halos mawala ako sa aking sarili. Subalit nung aking mabasa ang paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ako po'y nagtaka sapagkat ako'y nakatulog at ako'y nang magising ay mataas na ang sikat ng araw at aking binalikan, mga minamahal, ano yung aking nabasa? Ang aking nabasa ay paanyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya dali-dali ako nag-ayos ng aking sarili, mga minamahal, at ako'y pumunta sa lugar na ito. Diyan po, mga minamahal, sa main entrance, sa aking pagdating pa lamang, grabe ang salubong ng kapangyarihan at presensya ng ating mahal na Panginoon. Walang katapusan ang aking pag-iyak, mga minamahal. Sa katotohanan, hindi po ako umupo hanggang sa natapos ang service. At ang ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Del, siya po ang tumatayo sa altar call upang tawagin ang mga baguhan. Kaya nung imbitahan ng mga baguhan, unang-una akong tumakbo sa harapan, mga minamahal. At pagdating ko sa harapan, ang aking nakita sa tent ay isang taong nakaluhod. Hindi ko pa kilala ang ating beloved Honorable Evangelist Welder Almeida. Ang nakatayo sa harapan ay mga preachers, mga minamahal. Sabi ng isang preacher, ano ang iyong karamdaman? Sinabi ko kagad sa kanya, Ketong,
ang aking karamdaman. Pagkatapos manalangin, mga minamahal, pinalayas ang karamdaman ketong. Meron akong naramdaman kaiba sa aking katawan, mga minamahal. At tinanggal ko ang aking jacket, mga minamahal. Aking napatunayan, wala na pala ang aking karamdaman ketong. Kaya sa millions pinagaling ng ating malapay noon. Isa ako sa pinagaling, mga minamahal, na instant healing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumating akong may ketong, umalis akong walang ketong. 35 taon na lumipas sa aking buhay. May faith hanggang rapture. Ang ketong na gumaling sa aking katawan na inalis ng ating malapay kailanman ay hindi na bumalik pa, mga minamahal. At lumipas ang panahon, ako'y nangarap, mga minamahal. Isang buwan, mabilis ang aking recovery. Physically fit na ako, mga minamahal. Inisip ko ako'y magtrabaho na lamang. Hindi ko balikan yung aking negosyo. Dahil kung ako'y babalik sa aking negosyo, mga minamahal, mawawalan ako ng oras para sa ating mahal na Panginoon. Subalit, ng aking sabing ako'y magtatrabaho, ang lungkot na aking naramdaman ay kagaya ng kalungkutan na ako'y ay merong ketong. Kaya sinabi ko, mahal na Panginoon, kung kalooban mo, ako'y papasok na lamang bilang manggagawa sa iyong banal na ubasan. Nung nabanggit ko ang salitang manggagawa, mga minamahal, sapagkat nag-overnight ako mag-isa sa aming tahanan, pagdating ng alas 6 ng umaga, at saka ako nanalangin, at nung mabanggit ko na ako'y magiging papasok na lamang bilang manggagawa, bumalik yung aking galak. Grabe ang aking galak, mga minamahal. Subalit, hinintay ko pa ang 1 taon bago yan magkaroon ng katuparan. Tuwing ako'y mananalangin, ang aking ipinapanalangin, sana kapag ang aking pagpapaalam naging manggagawa ay makaabot sa ating beloved Honorable Perez and the Lord, sana ako ay tanggapin, mga minamahal, bilang manggagawa. Ang taon, mga minamahal, gumawa ako ng sulat at ipinaabot ko sa ating beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ang aking sinabi sa mahal na Panginoon, sana kapag kausap ko ang aming mahal na pastor, puro oo lang ang kanyang sasabihin. Kaya nung mabasa yung aking sulat at ako'y pinatawag, ang sabi sa akin, ano ang kailangan mo? And that is the very best time, mga minamahal, na makausap ko ang ating iginagalang mahal na pastor. Na ako'y tanungin, ano ang kailangan mo? Ang sabi ko, mahal na pastor, kung loobin nawa ng ating mahal na pero nais kong maging manggagawa sa banal na ubasan, ang sagot lang sa akin ng ating iginagalang mga pastor, oo. At kung loobin ng ating mahal na Panginoon, sana po makapag-ayuno ko ng 10 araw. Ang sagot pa rin sa akin ay oo, mga minamahal. Kaya January 4, 1991, nakarating ako, mga minamahal, sa pastoral house bilang under observation na isang manggagawa. At mga minamahal, sabi ng ating beloved Mama Dear, na 3 months under observation kung ako ay papasa. Ang aking trabaho, mga minamahal, ay dishwasher sa gabi. Kakain ako sa gabi lamang, mga minamahal. Subalit ako po ay nagtaka dahil unang araw ko, unang umaga, dumating ako ng hapon, January 4, January 5, mga minamahal, umagang-umaga ako po ay na-assign sa pray-over. At pagdating ko ng tanghali, mga minamahal, nakalista naman ako sa carpentry. Karpentero po ako. Pagdating ng gabi, mga minamahal, nung kung gagawin yung aking tungkulin bilang dishwasher, grabe ang aking galak ng puso. Mga minamahal, parang napunta ako sa isang maliit na lugar, pero wala na akong hahanapin pa. Nandun ang lahat ng aking kailangan. Ang galak ng aking puso, hindi ko may paliwanag, mga minamahal. At doon, unti-unti, mga minamahal, nakilakon lang ulang lubusan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Yung mga kwentuhan lamang ng ating ginagalang pastor ay bumabangon upang tikin ang mga magagawang natutulog. Kapag nakita niyang nilalabok, kanyang lalagyan ng kumot, mga minamahal. Actually, naranasan ko yan, mga minamahal. Dahil isa sa aming assignment ay counselor. At ang ibabaw noon, mga minamahal, yun ang kwarto na purihan ng ating iginagalang malabas noon. Isang araw, isang gabi, hindi ko nakayanan yung aking antok. Ako po ay napahiga, mga minamahal, doon sa aking kinauupuan. Subalit nung ako'y magising, meron na po akong kumot, mga minamahal. At kinabukasan, sabi ng ating beloved Mama Dear, anak, nakita mo ba yung kumot?
Opo, ma. Marami pong salamat. Ang naglagay sa iyo niyan, ang mahal na pastor mo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At lumipas pa ang panahon, mga minamahal. Marami akong natuklasan. Paano ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Sa aking second view, sa ating iginagalang mga pastor, sabi ko nga sa ating beloved, sabi ko, sa loob ng 35 taong kong paglilingkod sa mahal na Panginoon, ngayon ko lang nakita ang ating ginagalang mga pastor na kasi ngayon ay nakahiga. Sa mahabang panahon, hindi ko nakita nakahiga ang ating ginagalang mga pastor. Sa pastoral house, makikita mo siyang nakaluhod. Nakikita mo siyang nakatayo. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pero hindi mo siya makikitang nakahiga. Dahil ang aming puri noon, mga minamahal, aking inabutan alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. At pagkatapos, mga minamahal, magsisimula kami ng, kung hindi ako magkamali, mga minamahal, alas 7, alas 8 ng gabi onward. Pagkatapos ng prayer, alas 12 ng hating gabi, muli mo mapapakinggan ang ating ginagalang mga pastor, pumapalakpak, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Matatapos alas 6 ng umaga, mga minamahal, konting pahinga lamang. Mag-join na naman sa aming puri, mga minamahal. Maging sa mga krusada, mga minamahal. Hindi ko nakitang nakahiga ang ating ginagalang mahal na pastor. Kahit kami mag-stay sa hotel, mga minamahal, ang ating ginagalang mahal pastor ay lalabas, mga minamahal. Makikita mong buong magdamag siya'y nagpupuri. Kung siya'y mapagod, uupo lamang doon sa kanyang silyang tumba-tumba. Patuloy ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ngayon nakahimlay ang ating iginagalang mga pastor. Masakit sa ating kalooban. Sa ating sarili, ayaw ko tanggapin, mga minamahal. Pero itinakda ng mga Panginoon ang tamang panahon ng paglisan. Sinasabing the time of departure, kapahingahan para sa ating iginagalang mahal na pastor. At muli kong sariwain, mga minamahal, ang pananampalatayang iniwan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. December 8, bigla akong pinatawag ng ating ginagalang mahal pastor, Manuluwi, pumunta ka na Hong Kong, mag-usada tayo. Nagulat po ako, mga minamahal. Sa tanang buhay ko, mga minamahal, ang aking buhay, palengke, eskwelahan, bahay, palengke. Kahit probinsya, wala po akong nararating, mga minamahal. Sa kalagayan ng aming buhay, nakakonsentrate ako paano kami mabubuhay. Paano matatapos ang aking pag-aaral. Paano hahamuin ang aking mamahal sa buhay. Pero ang utos ng man of God, pumunta ka sa Hong Kong, tayo ay magkrusada. Wala akong nagawa kundi sumunod. Sisama mo yung mga kasama. Pagdating sa Hong Kong, napakahirap pakipag-usap, mga minamahal. Kakausapin mo, hindi kayo magkaintindihan, mga minamahal. Subalit dahil man of God ang nag-utos, mga minamahal, natapos ang lahat, nakuha tayo ng permit sa Charter Road na ang laman ay 100,000 Pilipinos. Yun ang ating crowd, mga minamahal. Hanggang sa nakausap natin, mga minamahal, yung mag-supply ng ating mga camera, mag-supply ng ating lightings, mag-supply ng ating mga chairs and everything, mga minamahal. Sa madalit salita, tapos na ang lahat. Kinakailangan na lang magawa tayo ng stage, mga minamahal. So nag-request kami ng aking kasama sa ating beloved Mama Dear. Ang sabi ng ating beloved Mama Dear, if you want to be a good preacher, you must be a good carpenter. Kaya wala kaming magagawa kundi kami rin ang maging karpentero, mga minamahal. Subalit dahil man of God ay nag-utos, pumunta sa Hong Kong at pagkrusada, nabuo ang stage, halos ganito kalaki. 7 step bago ka maakyat, mga minamahal. Pagdating ng ating mahal na magulang sa Panginoon, tuwan-tuwa sila, naganap, naging matagumpay ang krusada. Maraming kaluluwang dinal. Ang ating mahal na Panginoon sa to ng kanyang biyaya, pati mga Chinese national, karamihan ating mga kapwa Pilipino, mga minamahal. Hanggang sa lumipas ang panahon, mga minamahal. Pag inutos ng man of God, magkakaroon ng tinatawag na katuparan. Isang araw,
inutusan kami ng ating iginagalang pastor, yung aking kasama, ating beloved Mother Parola. Puntahan nyo yung ating kapatiran after ng overnight prayer, mga minamahal. Subalit napakalakas ng ulan, wala kaming masakyan, baha, mga minamahal. Pero utos ng man of God, kailangan makarating ka kung saan ka niya papupuntahin. Kaya pinara namin yung truck, mga minamahal ng bakal. Kami nakausap sa driver kung pwede sana isakay. Kahit doon na lang kami sa ibabaw ng mga bakal, mga minamahal. Sabi nila sa amin, kung okay sa inyo, doon kami sa ibabaw ng bakal. Pagdating namin, mga minamahal, sa dako ng tondo, gatuhod ang baha. Sinuong namin, mga minamahal, yung aming ipagpe-pray. Wala na siyang buhay. Nung aking hawakan, matigas na. Ang ibig sabihin, matagal na siyang binawian ng buhay. Subalit dahil napakaraming tao ron, mga minamahal, at merong mga pastor na ibang kongregasyon, ako'y nagsalita, ako'y nagtaka, lumabas sa aking mga labi, kung kayo'y maniniwala, ang patay na ito ay bubuhayin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At pagkatapos manalangin, ang patay ay nabuhay, humingi ng gatas, mga minamahal, ang lahat ay nagtaka sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible. Alam natin tayo na sa katotohanan, hindi mababali ang lahat, mga minamahal. Kung paano ipinangarol si Abraham, si Isaac at si Jacob sa kanilang pangako, mga minamahal. Ang mga Israelite na tinuruan ng mga naunang man of God na sumunod. Kagaya ng tatlong Kristiyano, si Shadrach, Meshach at Abednego at si Daniel, mga ang Judah ay nabihag ng 70 years ng limang malulupit na hari. Pero sila ang tanging sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon kung ano ibinili ng mga man of God, ng mga prophet, mga minamahal, na natili sa kanila yung bagamat sila ay bihag ng Babylonia at dumaan sa limang hari. Dahil ang ipinangako ng Diyos, ang pagpapala kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob ay mamanahin ng bansang Israel. Minana ng 4 na Kristiyano. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, ang pangakong pagpapala ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Panginoon sa ating beloved parents and the Lord ay mananatiling na sa atin na mamanahin natin habang tayo nanatiling naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang aking kong masasabi, mga minamahal, mga pastor, we love you so much. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Pangaral na hindi malilimutan. Papananampalatayang hindi natin malilimutan. Ngayon ang tayo kong kahilingan, mahal na Panginoon, pangawakan mo ako. Ang aral na aming sinasabi, tulungan mo kong magawa. Maging karapat-dapat, katuwang ng mga beloved children para sa iyong wala na gawain. Dahil sa panalangin ng aming mahal magulang sa iyo, nanalangin at naglingkod sa iyo na may buong katapatan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, tanging sa ating pinakamalapit Jesucristo. Sabihin, praise the Lord. Amen. Yan po minamahal ang isa sa mga ordained preacher minamahal. Amen. Ating beloved OP, Louie Angeles, sa kanyang pasasalamat minamahal kung paano po niya minamahal ibinahagi yung kanya po minamahal mga dakilang himala ng ating pinakamamahal na Pinoon sa kanyang buhay, kung paano po siya pinagaling sa sakit na ketong. Amen. Praise the Lord.
at kung paano po siya minamahal, tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po minamahal. Praise the Lord. Hanggang sa siya po minamahal ay naging manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo magpapatuloy pa. Amen. Kung meron pa po minamahal, isa na lang. Amen. Praise the Lord na gustong magpasalamat at hindi po naka-line up minamahal sapagat meron pa tayong oras. Amen. Praise the Lord. Kung sino po minamahal nais magpasalamat. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at kung wala na po minamahal, tayo po'y tumayo, amen. Atin na pong natawagan at mga beloved choir, amen, upang tayo muling magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo umawit muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.